Yon guys, kamusta? At magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. At sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano nyo ba malalaman kung available na yung plaka nyo sa pinakamadaling paraan. Alright, start na tayo. So, sa inyong cellphone or computer ay punta lang kayo dito sa website na to ng LTO. Iwan ko na lang din yung link sa description. Sa website na yan, as you can see, ay para lang siya sa NCR. Outside, hindi ko alam kung paano, pero try nyo na lang din, baka gumana. Punta lang kayo sa may babang part at itatype nyo dyan ang inyong plate number. Pag may lumabas na ganito, ibig sabihin ay naipasa na ni LTO ang inyong plaka papunta sa kasa. Kung makikita nyo dyan, August pa nung naipasa ni LTO yung plaka ko dun sa may main branch ng Motor Trade. September na ngayon, halos isang buwan na, at hindi pa rin ako ina-update ng kasa na yun nga, available na pala yung plaka. Then recently, yun, nalaman ko to, itong method na to, sinubukan naman natin na kagad. At yun, ang ginawa ko ay tumawag agad ako sa may main branch ng Motor Trade sa may Mandaluyong. At sabi nga nila ay available na nga daw yung plaka, pero nasa kanila pa, wala pa sa branch. And then few days after ay nag-text naman ako dun sa branch. Tinanong ko kung dumating na dun yung plaka, and according sa kanila ay nandun na nga daw, dumating na. And ganoon lang din siguro yung gawin nyo once na na-confirm nyo na through online na available na yung plaka ninyo, ay tawag kayo or text dun sa main or sa branch ng kasa na pinagkuhaan nyo. Be respectful na lang din siguro kung tatawag kayo or magte-text sa kanila, since yung mga nakakausap naman natin ay wala naman talaga silang kinalaman dyan sa pag-delay ng mga plaka or yung mga ORCR. Sila lang talaga sumasalo ng galit sa kliyente ng kumpanya nila. Bali, nabili nga pala natin tong motor October last year, so September na ngayon, halos iisang taon na mula nung nabili na rin to. Gawa rin tayo ng review about sa motor na to, yung tipong after 1 year, mga ganun. Ayan guys, malapit na tayo. Bali, dito na lang yon, tabi ng 7-Eleven. At regarding din pala sa may requirements, ayun, ayon sa kausap ko ay valid ID lang naman ang kailangan para makuha yung plaka kung sa inyo nakapangalan at kayo ang kukuha. So kung hindi, I think kailangan ng authorization yon, pero siguro text or message na lang sila para sure. So ito na yung Motor Trade na yun. Hindi na tayo magbablog dito guys sa loob, para dire-diretso na yung kukuha natin ng plaka. Alright, maya na lang ulit. Babush! Alright, let's go. Ayan na. And mabilis lang naman yung process. Parang mga 10-15 minutes lang ako yung nagantay doon bago makuha yung plaka. Bumili na rin kasi ako ng langis tsaka bola, pati na rin slider piece. Plano ko kasi maglinis ng panggilid this month. So if ever kailangan na palitan yung mga yon, ay may reserva na tayo. At shoutout nga pala kay Daryl kasi siya yung nag-share netong method na to sa GC namin.
At syempre sa Team OG, Darwisyo Gang. Yan, salamat palagi. At kay Bebe Motovlogs, yan, salamat sa support at all. Shoutout sa'yo. So yun, uwi na tayo. At salamat sa panonood. Sana ay na-enjoy nyo yung video. Kita-kits tayo sa mga susunod pa na vlog. Peace out.